ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Saturday weekend, samahan niyo po muli kami sa loob ng isang oras at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family physician ay walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. I-welcome po natin siya. Magandang gabi po sa inyo, Doc. Kumusta? Samahan po niyo kami mga kaibigan. Hanggang mamaya pa po tayo, hanggang 8:30 po tayo ng gabi. Pag-usapan po natin ang ating pong kalusugan. Hindi lamang po ang ating pong blood pressure, ang diabetes, hypertension, bituka, almoranas, lahat na po. Kung kayo po ay may gustong tanungin, meron po kayong, nakaka-relate kayo sa ating pong pag-uusapan po for tonight, ito na pong pagkakataon po niyo makapag-text or mag-send ng message po or tumawag if you want to, no, sa ating pong programa. Yes. Para nga po sa mga gusto pong mag-join sa ating discussion ngayong gabing ito, pag-uusapan po natin, pasintabi po sa mga naghahapunan, ay almoranas o hemorrhoids. Ang ating text line para sa Hemaway, 0998-583-1397. Uulitin lamang po natin, 0998-583-1397. At para nga po sa mga millennials, Gen Z, mga naka-online na po ngayon, maaari rin nyo rin pong hanapin ang kanilang Facebook page na Hemaway. Para nga po, PM is the key, i-message nyo na lamang po ang inyong concern at doon tatalakayin natin. Pag-uusapan natin kung papaano nga rin po ba masusolusyonan ang inyong problema. Kung kayo nga po ay nahihiyang magpakonsulta sa doktor, lumapit, dito po natin aalamin kung ano-ano nga po ba yung mga pamamaraan kung papaano maiibsan yung discomfort na hatid sa inyo ng almoranas o hemorrhoids. So, alamin nga natin, Dok, yung ilan sa mga sintomas, yung mga masasabi natin, Dok, na red flag na kailangan na nga rin pong magpakonsulta kasi may mga pagkakataon na may mga nararamdaman sila pero kaya pa naman, pwede pang tiisin, di ba? Huwag mo munang magpakonsulta sa doktor. Pero yung mga dapat na ikabahala na, Dok. Siguro yung mga hindi na masyadong napapansin, bigla pong parang nangangati po yung inyo pong puwet. Yes. No? Siguro po parang, dati wala to Oo. Bakit kaya ganun? No, parang may konting itchiness. No? Sa pagkakaalam nyo lang po, bago nangyari po ito, parang naging constipated kayo or para naging forceful ng konti yung inyo pong pag-poops, no? Pag-move ng bowel. Siguro yan ang kinakailangan pong bantayan natin kung mauulit. Okay? Number 2, yung iba naman po kasi hindi talaga nagpapatingin sa doktor kasi nga nahihiya. Okay? Yung iba po, tumatakbo lamang po pagka may dugo, ano yun? Saan galing yun? Oo. Diba? Yung mga ganun tipo, kaya po tingin kaagad o kaya may pagbabago sa kanilang pong bowel habit, saka lang po yan nagpapatingin sa doktor. Yung pagdurugo na sinasabi natin, Doc, parang ma-describe ba natin to sa parang spotting lang sa babae na parang may something, di ba? Naalala ko to yung isang araw may pasyente ako na hindi ko siya maintindihan kasi pumasok sa klinik ko, ubo ng ubo. Ay inuubo kayo, papakonsulta pa kayo sa ubo. Oo. Hindi ko alam kung siya ba ay nabigla nang nakita niya ako in person, na ganyan. It turned out pala,
Sa Almoranas po. Okay. Sabi ko, akala ko kasi, kaya kayo nagpumasok kasi ubo kayo ng ubo. Hindi po, nagulat lang po ako sa inyo. Kayo pala yung naririnig ko sa DZRH sa Yes, Lunas. oo. Sabing ganun sa akin. Yun nga, sabi ko, bakit po nasabi na meron kayong Almoranas po? Kasi po na-diagnose po ako, sabi po ng doktor na nakakita po sa akin na meron na pong bahid ng dugo yung aking pupo. Ganon. Baka ang sabi niya, meron raw po akong internal hemorrhoids. Okay. Since napapanood ko po kayo sa Lunas, kaya po, hinanap ko kayo. No? Naalala ko po yung sinasabi po ninyo na nasa kanto ng Buendia and FB Harrison. Oo. Talagang po, nagpunta siya doon. At talagang tuwan-tuwa siya nung nakita niya ako. Na-starstruck, No, kaya siya pala inubo. Kasi pagpasok niyang ganun, bigla siya nagulat, ubo siya ng ubo tuloy, napaubo tuloy siya. Ayun nga po, actually, hindi naman siguro by chance, kundi nagkataon lang po yung fecalysis po, yung pong stool exam, na nakita po ng isang doktor po, ay sabi nung doktor ay marami daw bahid ng dugo. Okay. No, ang sabi po no pa-check up po kayo, baka mamaya po kailangan po natin masilip po yung inyo pong baka meron ako yung Almoranas. Internal hemorrhoids, Doc, or yung panloob na Almoranas, maaari rin bang makaramdam ng pananakit ng tiyan or parang dun sa puson area yung pasyente? Posibleng wala. Posible Okay. pong wala. No, posible pong very mild lang po discomfort, no? Pero kasi alam mo, ang pinakamasakit yung external hemorrhoids. Kasi nasa skin yun. Okay. Kasi yung ating pong internal kasi, para siya marami siyang cushion. Para maraming mga cushion, mga malambot na unan, parang ganon. Di katulad po talaga yung external hemorrhoids, nasa skin. Okay. Doon po talaga medyo masakit, no? Yung po yung talagang minsan nauupuan na mahapdi. Oo. Okay, yan po yung dahilan po minsan kung bakit nagpapa-check up sa doktor. Minsan, parang sumisingit pa dun yung underwear, di ba, Doc? Yes, Yung tama tela ka pa. doon. Yung iba pa nga po parang nasusoiled, Oo. nadudumihan yung kanila pong underwear, and sabi na parang kakaiba to, first time na nangyari sa kanya to, kaya nagpapa-check up sa doktor. Mahapdi rin ba yan, Doc, na parang kapag nagsuot ka nga ng underwear or naglagay ka rin ng sanitary napkin, di ba, mararamdaman mo yung Hindi comfortable. Oo, hindi komportable. Oh, there's something new. There's something wrong. May mali. Wala ito dati. Bakit ako nagkakaroon ng ganito? Di ba? Isipin niya, naku, kumain ba ako ng maraming maanghang? Kumain ba ako ng maraming sili? Ano ba kinain ko? Yung mga ganun tipo. Nakamove ba ako ng bawel? Bakit hindi ako nakamove ng bawel? Or, tapos isipin niya, constipated ba ako? So maraming mga question mark, no, sa kanyang pag-iisip. Kaya naman po yung iba, para mabigyan solusyon, yung kailan po maagam-agam, nagpapakonsulta na sa doktor. Yes, yun nga po yung pinakamainam doon, 'di ba, Doc, na magpakonsulta tayo para nga po malaman natin kung paano nga rin po ba ititreat ito. Kasi may mga pagkakataon na kailangan operahan. Yung iba naman, nire-recomendahan lang, Doc, na hot seats bath, sapat na. Ako naman, yun nga na-require ko doon sa pasyente. Kasi nung in-examine ko yung patient, wala ko nakitang wala ko nakitang external hemorrhoids sa pasyente. Sabi ko nga baka mamaya internal ito. But then, binigyan ko na siya ng Hemaway, okay, yung pasyente. Pero, ni-require ko siya after 2 weeks na magpa-fecalysis muli. Okay, kung may makikita kang bahid ng dugo. 3-day meat-free diet. 3-day meat-free diet. No, walang karne. No, kasi nga po, magpapa-examine tayo, tingnan natin kung talaga may mga red blood cell pang makikita. Alright, no? oo. Kaya may mga examination po tayong required. And after 2 weeks, in-expect ko na siya babalik sa clinic. Paano yung 3-day meat diet, Doc? From the moment na nagreseta ka, or yung 3 days before that Oo, second yun. week, diba? Bali, Na ang mangyari kasi, consultation sa'yo. sabi ko balik ka after 2 weeks. Titinan ko yung epekto rin kasi syempre ng Hemaway. Okay? Pero sabi ko, 3 days before ka bumalik sa akin, magkakaroon ka ng meat-free. Wala po kayong kakainin kahit na anong karne. Meron kasi pong may substance kasi yung karne, whether it is pork or beef or chicken, na nagpuproduce sila ng chemicals at would positive do sa test reagent na tini-check para malaman kung may blood, presence of blood. So, kinakailangan talaga walang meat yung pasyente, and then saka mo papa-examine, no? Yun ang hinihintay kong resulta pagbalik niya. Sana.
maging clear na, Sana no? clear, sana Oo, negative, no? yes. Kasi nakita ko rin sa kanyang mga mata, sa kanyang mga agam-agam, yung worry din siya, no, na bakit nagkaroon siya ng 48-year-old Okay. yung patient. Bakit siya, ang trabaho niya ay construction worker. Okay? So, hindi ko maano kung saan ko ipapasok yung situation. But then, nakita ko sa kanyang na medyo worried din siya kasi first time, yung kanyang mga kamag-anak kasi, yung kanyang family, nasa probinsya. Siya lang mag-isa dito nagkatrabaho. Ayun. Kaya kailangan talaga pangalagaan natin yung ating kalusugan. Mahirap nga naman po magkasakit na ikaw lang nandito, 'di ba? Sinong mag-a-assist sa Anyway, alamin pa nga natin, Doc, papaano nga po ba i-apply or iti-take itong Hemaway, para sa mga may kaso ng almoranas or hemorrhoids. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna, Saturday edition sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid po sa atin ng Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Kaya kung saan man lupalop kayo ng bansa naroroon, mapa Luzon, Visayas at Mindanao, maaari na pong malunasan ang inyong almoranas. Para nga rin po sa may mga katanungan or iba pang concern tungkol sa Hemaway, maaari naman po kayong mag-text or tumawag sa kanilang numerong 0998
0998-583-1397. Ulitin natin, 0998-583-1397. At ang ating Facebook page ay hanapin rin lamang po Hemaway. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa nga rin po natin, almoranas or hemorrhoids. Sabi natin, Doc, na mas nagiging prone kapag ikaw nga po ay nagkakaedad na dahil nga rin po sa nababawasan yung elasticity ng ating balat. Well, actually, marami po mga risk factors for hemorrhoids or almoranas po, no? Number one is, well, aging. Nabanggit mo na aging. As we grow older po talaga, nagbabago po lahat. Nagbabago po yung elasticity, yung ating pong bowel habits. Yes, Nagbabago, oo. di ba? Siyempre, movement natin, medyo parang hindi na tayo ganun kagalaw. Oo, hindi na tayo ganun ka-active. So, parang medyo naging idle na tayo, yung mga ganun tipo. Obesity. Obesity po, pagka tayo po yung obese po, nagiging lagi po yung pressure po sa ating pong abdomen po would give so much pressure doon sa ating pong pinaka-anal area which may cause elevation of pressure doon sa mga ugat natin po. Alam niyo po yung pong almoranas, yung pong hemorrhoids, mga kaibigan, ano po ito yung parang yung varicosities, kapatid po ng varicosities po ito. Kung paano po namamaga po yung inyong pong varicose, parang ganun po yan, okay? Ano pa po yung mga risk factors for hemorrhoids? Number 3, hindi kayo matakot sa tubig. Oo. Okay, hindi kayo hindi nyo hinahydrate yung sarili po ninyo. Number 4, hindi po kayo mahilig sa mga fiber-rich foods. Okay, kinakailangan po natin yan sa ating pong buhay. As tayo po yung nagkakaedad po, kinakailangan po natin na mayaman po sa fibers, mayaman po sa himaymay or hibla sa Tagalog po. Hindi lamang po sa gulay, kundi sa prutas, okay, sa mga seafood, shellfishes, yung mga ganung tipo po. Multigravida, no? Yung pong babae. Okay, pagka dumadami po ang pagkakataong nabubuntis, ito mataas din po ang possibility na magkaroon po tayo ng almoranas or hemorrhoids natin po. Nabagay ko na kanina po, aging per se, yung wala pong exercise, lagi po nakaupo, no? Lalo na po yung mga kababayan po natin or mga kaibigan po natin na ano ba tawag doon? Kasi di ba meron white collar job, meron blue collar job, meron bang mga sit job? Meron ba ganun? Mga couch potato. Couch potato, yung mga ganun tipo, lagi nakaupo po, like yung mga call center agent natin, mga kaibigan, yung pong mga before, di ba, yung mga teachers, yung mga bank tellers. Even lagi mga pong drivers, Dok. Kasi di ba mahabaan? Tama ba kuya? Si IT ba lagi ba nakaupo? Si IT? Mga technician natin, tumatayo na nga Oo. daw sila, Dok. Oh. Gano'n, di ba? Yun yung mga laging nakaupo. Sila po yung mga prone po, no? Lalo na po pagka hindi po kayo gifted ng konti, no? Kasi remember po yung ating pong gluteus maximus, yung ating pong yung ating bam. Okay? Yan po ang parang cushion yan no? Cushion po para hindi po natin nauupuan yung pong anal area po natin. Kaso nga lang po, pag hindi kayo gifted, lagi yung naupuan po yan. Tapos, lagi po kayo nakaupo, di ba? Yung pressure po sa intra-abdominal cavity po, tumataas po yan. Yan, no? So, walang exercise, okay? Kaya nga po, nire-require natin yung ating mga kaibigan na tumayo-tayo naman kayo paminsan-minsan, sipa-sipa, tajak-tajak, kembot-kembot, kending-kending, kinakailangan po natin yon. So, these are the mga risk factors, no, para po magkaroon po tayo. Before, ang sabi, naku, mahilig yan sa sili. Hindi po, walang katotohanan po yung maanghang. So, pwede no, na kumain yung ulit ng spicy maanghang. foods, opo. Basta in moderate rin lang. Oo. Well, yung iba siguro masyadong sensitive yung kanilang bituka, no? But then, I can't imagine, di ba? Ang dami natin mga foreigner friends, no, na mga mahilig talagang sili. Grabe. Kasi ginagawang talaga, ulam na. Ulam na, no? Yung pong chili. Ayan, 'di ba? Mga Malaysian friends natin, Cambodian, Vietnamese, Thailander. Okay. Mga Indian, okay, they're fond of pero I don't think naman lahat sila ay may almoranas, 'di ba? No, so as a matter of fact, yung pong capsicum. Ano yan? yung mga buto-buto ng sili. Nalala ko tuloy yung viral video ni sino nga ba to? Ann Curtis, capsicum. Yung pala yung sili po. Yun po yung term po, no?
Well, sometimes yung po talagang napakalaki po ng effect din po ng ng dehydration. Yung hindi po tayo mahilig sa tubig. Oo. Kasi hindi po natutunaw, hindi po kayo tutulungan ng digestive process kasi konti po kayo uminom ng tubig. So, importante po talaga ang water. Oo. Huwag po natin gawing tubig ang kape, di ba? Tubig pa rin dapat po ang ating inumin at makakumpleto tayo, ma-achieve po natin yung 8 to 10 or 8 to 12 glasses of water a day, Doc? Sabi ni Eloisa, Doc, ang madalas na pagkakahiga naman daw po ba ay maaaring malink rin or associate sa almoranas. Kung hindi naman po siya madalas na nakaupo, dahil na taong bahay lang naman po, Doc, nanonood ng TV, Oo. nagse-cellphone, nakahiga. Well, alam mo, ibig sabihin nun, pag lagi ka nakahiga, hindi masyadong nagsisirculate yung mga dugo mo, hindi nagsisirculate yung mga kalamnan mo, lagi naka-stay put, naka-relax position. Di ba? Sometimes kasi kinakailangan talaga tumayo tayo, maglakad tayo, mag-exercise tayo, no? Para po contraction, relax. Contract, relax. Yun yung kinakailangan natin eh. That's the only way para po maging mabuhay o mag-circulate, yung ating po mga network dyan sa ating pong katawan. Importante po yun. So, hindi ka pwede pong, syempre yung paghiga po kasi is basically, aside from nap or power naps, okay? Basically, kasi nare-reserve yun sa panggabi di ba? Yun yung nakasanayan po natin yung panggabi talaga, di ba? Morning, lunch, and afternoon talaga, all of us are working, di ba? Kilos po. Pero kung ikaw ang trabaho mo nga ay wala kang ginawa kundi matulog, humilata, kumain. Nasa bahay diba? lang talaga, 'di ba? Tambay, ganyan. So it will follow obesity din. 'Di ba? Alam mo, pagiging sluggish ka, nakakataas ang presyon 'yan. Nakakataas po ng cholesterol yan, ng blood sugar level. So, importante po talaga ang gumalaw-galaw. Speaking of galaw-galaw, Doc, okay pa rin ba? Pwede pa rin po bang tumakbo, lumakad ang mga taong may almoranas Oo naman. Kasi 'di ba, Oo. mararamdaman pa rin nila, Doc, yung discomfort. Hindi naman po, hindi po contraindication po yung almoranas or hemorrhoids for you to jog, to go to the gym, to dance, to swim, to bicycle. Wala pong problema po doon. As a matter of fact, mas tutulong pa po yung mga nabanggit natin mga exercise para gumalaw po yung mga bituka po natin. Kailangan natin po kasi gumalaw yung bituka natin eh. Pag gumalaw po yung bituka natin, more often than not po, magiging regular yung bowel habits natin. Ayaw natin po kasing maipon. We don't want na yung residue. Yung residue po ay maipon ng matagal doon sa baba. No? Kinakailangan po yan talaga mailabas nyo po ng malambot. Otherwise, pagka yan po yung matagal doon, i-reabsorb niya yung water at yan po ay magiging tibe or constipated. Pag ganyan po ang consistency niyan, matigas, meron kang kinakailangan mo mag-exert ng effort para po umire or mag-bear down. Okay? Pagka umire ka o nag-bear down ka, doon malaki ang tsansa na posibleng anal fissure, mapunit, okay, almoranas, either internal or external hemorrhoids po, yan po ang iniiwasan natin. Okay. May question nga rin po dito, Doc, na kung ang pagdumi daw po ba ng iba't ibang oras ay maaring indikasyon na siya ay may almoranas, Doc. Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Agton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism-okay Philippines. Prevention is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. At ang halaga po nito ay 750 pesos na may lamang 30 capsules sa isang box. Para rin po sa may mga katanungan, maaari rin po kayong magpadala ng inyong message sa numerong 0998-583-1397. Again, 0998-583-1397 or i-message nga lang po ang kanilang Facebook account na Hemaway. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, balikan po natin yung naiwang question dito, dahil nga po karamihan sa atin, Dok, parang nagkakaroon na ng pattern sa pagdumi, parang sa pagtulog, di ba? Pag patak ng 9 o'clock or 10 o'clock, inaantok ka na. Ganun rin minsan sa atin, di ba? Kapag yung first thing in the morning, pagising mo pa lang, tinatawag ka na ng kalikasan or napapa-poops ka na. Oo. Ayun ang problema pagka you should be on alert. Alert ka dapat if you notice na parang nagbago yung bowel habits mo, no? Kinakailangan bantayan mo mabuti ano yung kinain mo. Ano ginawa mo? Did you drink a lot of coffee? Hindi ka ba nakainom ng marami? Okay. Nakaupo ka ba ng 5 oras, hindi ka gumagalaw, yung mga ganun tipo. Pag nag-change yung bowel habits mo, dapat siguro medyo pag-isipan natin mabuti. Tama ba yun? Parang first time nang nangyari sa akin yun, yung mga ganun tipo, no? Kasi po sometimes, yung pong regular ang bowel habits mo, and then eventually, biglang, teka, parang 2 days na ako hindi nag-move. Normal ba yun?
Parang ganon, di ba? So, ibig sabihin, nagbibigay ng konting alarm yung intestine mo na meron kang ginawang kakaiba. Meron kang hindi nagawa. Okay. Yung mga ganun Oo. tipo, di ba? So, yun ang maganda doon kasi nga, ganun, dapat talaga you should listen to your body. Importante po talaga you should listen to your body. If you notice na wala ito dati itong nangingitim, itong namumula, itong bahid ng dugo, itong ganito, itong mahapdi, wala to dati Bakit ganun? May ganun na. Oo. Yung mga tipo. Tapos, by inquiring from your family, your relatives, may lahi ba tayong almoranas? May lahi ba tayong cancer sa bituka? May lahi ba tayong ganyan? Tipo, So, diba? namamana ito, Dok. Yes. Nasa genes rin talaga ang almoranas. Namamana, namamana po ang almoranas or hemorrhoids. Pwede rin ma-acquire. Pwede ma-acquire, Oo. especially kung hindi magandang lifestyle mo talaga. Kung talagang, lalo na po ngayon na yung mga kabataan ngayon lagi nakaupo. Oo. Di ba? Dati nung time namin kasi tumbang preso, patintero. Ano ba yun? Nakakapaglaro sa kalsada. Ngayon Oo. halos lahat indoors. Wala na gadget indoors na talaga, lang. Oo. di ba? Hawak-hawak cellphone, gadget, tablet, nasa computer, laptop, desktop computers, yung mga ganun tipo. So, yan na raw yung Gen Beta, ano ba yun? Gen Z, Gen Beta, ito na raw. Yung mga bata ito lalaki daw, hawak na lagi ang computer. Okay. Diba? So, I don't know kung it's a good ano ba yun, no? Pero hindi rin po biro kasi ang ating pong body po is made of trillion of cells na kinakailangan to binubuhay mo, kinakailangan gumagalaw ka, kinakailangan inonourish mo, kinakailangan may mga clock ito, may biological clock ito na dapat somehow sinusunod mo ng konti. Kasi Yes. pagka binago mo yun, for example, nagbe-breakfast ka ng 6 o'clock in the morning, nagla-lunch ka ng 12 o'clock in the afternoon, nagdi-dinner ka ng 7. Pero dahil sa mga lifestyle changes, on the go ka na lagi, hindi ka na kumakain. Nagiging brunch na. Yeah, wala nang breakfast. So ano nangyari? Hyperacidity, 'di ba? Nauseated, vomiting, abdominal pain. Lalo na pag kung nagasgas na, nagalos na po yan, bigla magugut ka lang, may dugo na. Ano nangyari? Pati magandang tipo. So, kinakailangan talaga you should somehow, at the same time, we're not getting any younger. Paano tayo pa-progress, pasulong. Oo. 'Di ba? So, importante talaga na alagaan talaga natin yung ating sarili. Yes. Na-mention nyo, Doc, kanina, di ba, na maaring mamana nga po ang almoranas at the same time, pwede nga rin pong ma-acquire, depende nga rin po sa kung anong lifestyle meron ka. So, kung meron nga po ito sa pamilya ninyo at hindi nga rin po ganun ka ganda yung lifestyle mo, maaaring maging advance ba agad yung iyong almoranas, Doc? Or sabihin natin parang ikaw yung maaring maging candidate for operation kapag nagka-almoranas? Ako, I would like to believe na, sabi ko nga po kanina, aging per se is one risk factor, di ba? Na parang very common yung mga hemorrhoids or almoranas among mga elderlies kasi nga constipated, ganyan. But then, pwede kasi mangyari na because of the lifestyle that you have na hindi maganda, posibleng bata ka pa lang. Like ako, I remember yung pasyente ko na rider, Okay. 'di ba? Medyo kasi ano rin to, smoker, tapos medyo alcoholic drinker din. Okay. Hindi ko na alam, siguro baka mamaya dahil sa kanyang mga dinideliver, instead na mag-move siya, pipilitin niya tapusin muna. Tatapusin muna niya yung Very delivery niya. workaholic. 'Di ba? Oo. Tapos sa kanya ibibigay ng todo yung ano niya pagka yung talaga nandun na so napupunit o kaya po nagkakaroon ng hemorrhoids po, yung mga ganung tipo. So anything that is out of the natural, ayan, ay talaga pong kinakailangang bigyan pansin. Kasi baka mamaya po, sabi ko nga po, hindi lahat po ng blood sa ating pong pupu ay almoranas. Baka mamaya it's a sign of cancer pala or polyps or bukol, 'di ba, sa intestine natin. So dapat we should know how to monitor our body.
We've said earlier, Doc, na age is a factor sa almoranas. Curious lang ako kung gaano kabata yung mga naging pasyente mong may almoranas. Yung pasyente, 'di ba, sabi ko isa 48, Oo. yung isa 29-year-old pa lang. Okay, hindi na siya makaupo. Hindi na siya po makaupo sa kanya pong motorbike kasi nga po na uupuan niya na po yung almoranas. So talaga po masakit. Okay, meron akong pasyente na 30 plus din ng age, okay. Meron naman ako na medyo 50ish na, pero talagang kita ko talaga medyo parang cauliflower, may bulaklak na. Okay, No, oo. ang kino-complain niya is lagi may dugo yung kanya pong may blood. Okay, so ganun po yung mga demographics ng mga patients ko. Kapag ba medyo cauliflower na yung itsura or appearance, Doc, nga po ng almoranas, yan nga po ba ay kinakailangan na rin ng surgery or kahit yung mga hot sits bath, pag-take nga po ng Hemaway, ay makakatulong pa rin? Oo naman, malaking-malaki po yan. Anything, no? Kasi napakasimple lang naman actually how to manage yung almoranas. No? Aside from the Diosmin hesperidine natin na pinag-uusapan, hot sits bath, conservative, eat fibrous fruits, fiber-rich vegetables, okay, drink more water, exercise, bawasan ng risk factors like yung obesity, lagi nakaupo, okay, yung multi-gravid na wag naman masyadong maraming magbubuntis kasi the more na dumadami yung pagbubuntis mo, talagang tumataas yung chance mo na magkaroon ka ng hemorrhoids. What else? Doc, hindi na ako makakapag-exercise kasi matanda na ako. 'Di ba? Which actually po baliktad, no? The more po tayo tumatanda, The more we need to as we grow older po, the more tayo should be mobile. No? Dapat galaw-galaw po tayo kasi pag hindi po tayo gumalaw, hindi po gagalaw bitukan natin. Number 2, maglalak yung mga natin, mga joints natin, arthritis naman po ang kasabay po niya. So, ganun naman ka simple lang yun. But then, sabi ko nga po, this is one disease, no, yung pong hemorrhoids po talaga na medyo po parang hindi naman tabu, kundi hindi ko kasi masyado na pag-uusapan. Number 2, nahihiya po pag-usapan. Number 3 po, nahihiya magpakonsulta. Kasi imagine mo, examine yung behind mo, di ba? Parang Parang nahubarang ka. Oo. Baka mamaya pag sana na, hindi na ako budget. Di ba yung mga tipo. Pero talaga totoo po yun. Kaya po marami po minsan, dumarating sa clinic, wala na. Malaki na yung almoranas. Tapos yung iba po, may talagang swollen. Tapos may blood pa, yung mga ganun tipo. So, hindi naman po ganun din kasi kasimple. Hindi po yung magic na isang pill mo lang, wala na. Okay? Kinakailangan talaga po regular consultation with your doctor, your family physician, your family doctor po, and then regular gamot, no? Lalo na pagka ganyan internal, external hemorrhoids po, sometimes yung topical po hindi na po kakayanin, kinakailangan talaga uminom na po nung Diosmin hesperidine. Okay, pag-usapan nga po natin, Doc, kung wala naman po bang contraindication ang pag-take ng Hemaway, para nga po sa may mga concerns sa kanilang kalusugan. Yan po ang ating aalamin maya-maya. Pagkatapos lamang po ng ilang paalala dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Kung sakali nga po may kakulangan po ng supply sa inyong lugar, mag-text lamang po sa numerong 0998-583-1397. At balikan nga po natin, Doc, yung ating discussion about almoranas or hemorrhoids. Ano nga po bang component ng Hemaway, Doc, na makakatulong nga po para maibsan yung discomfort na nararamdaman nilang pangangati, mahapdi, at pagdurugo, 'di ba? Alam mo, yung pinag-usapan po natin Hemaway, ito po may laman na diosmin plus hesperidine, which is actually plant-based, no? Galing po ito sa mga citrus fruits, no? Vitamin C citrus fruits po. May molecule diosmin sa hesperidine po. Meron siyang very strong anti-inflammatory effect, okay? At nagpapaganda po ng daloy ng dugo po natin. Kaya po napaka-safe na i-combine if you are hypertensive
or diabetic, may arthritis ka, pwede mo naman siyang inumin. Pero ako, medyo cautious na ako ng konti pagka yung pasyente ko ay taking also mga Blood thinner. pampalabnaw blood thinner Okay. na mga produkto po like yung aspirin, clopidogrel, warfarin, yung mga ganung tipo po. Medyo nagbabawas ako ng konti, no, ng mga ganyan. Kasi nga po baka mamaya po bigla mag-bleed yung pong pasyente, no. Kaya po, yun. Ang importante po lahat ay yung pong meron kayong guidance with your doctor, no. So if you're experiencing mga ganito po like parang may konting rectal itchiness, no, sa inyo pong anal itchiness, okay? Tapos po, napansin po ninyo may bahid na po ng dugo. Okay? O kaya po, lagi na po kayong constipated. Pagka inyo pong sinasabi ko sa akin mga pasyente as much as possible, huwag tayong gumamit ng tissue paper. Oh, Yung dahil tissue mas paper, maaaring ma-damage yung, remember po yung mucosa ng ating pong anus po, ay napaka-sensitive niyan. Ibang klase pong skin yan. Okay? So, kinakailangan po talaga po very gentle lang tayo sa pag-approach dyan. Gentle, ganun. Kasi po yung mga tissue paper, minsan po nakaka-damage po yan ng mucosa po natin. So, hot seats bath, no? Yung pong, kung gusto nyo pong mabawasan po yung hapde, makatutulong din po yung pong usok ng mainit na tubig po na nakasquat kayo, okay, for about 20 minutes, 3 times a day, makatutulong po yan. Pero kung talaga pong hindi na ho enough yun, I would suggest na you should really visit your doctor para po mabigyan po kayo ng karapatang reseta or lunas para po, remember, it will change the quality of life that you have. No? Pwede po mabago po ang quality of life natin. Hindi na kayo makatulog ng mahusay, hindi na kayo makapagtrabaho ng mahusay, you cannot sit properly, okay? Lagi kang punta ng CR kasi nasusoiled yung underwear mo, no? I remember the last time I had before na pasyente ko construction worker, no? Naka-sanitary napkin yung lalaki. Oo, kahit kasi nga, mismo lalaki. oo, lalaki siya kasi nga may dumi na yung ano niya, yung parang kung underwear. saan lumalabas yung dumi, Dok. Oh. Kasi parang siguro yung remember para pong may may on and off na di ba? Yung Pagka yung pong anal area po natin medyo parang iba-iba na yung itsura. Di ba? Parang cauliflower na nga eh. Di ba? Sometimes po talaga hindi na po napapansin na lumalabas na po yung ibang konting poops. Okay. Yung mga ganun tipo. Kahit hindi ka naman napupoops, Dok, lumalabas siya. Hindi ba ka nadaganan lang, Dok, yung excess Sabi ko kasi, skin? maupuan mo lang eh. Kasi remember po yung increased abdominal pressure po natin po, talaga napupush siya pababa yung ano po natin. So, posible po talaga mag-soil yung underwear po ng isang tao may hemorrhoids. Kapag ba, Dok, nag-hot seats bath na or sabi natin 5 to 10 minutes or 15 minutes pa nga, na nakaupo sila sa mainit na tubig or maligamgam, ay maaari bang isabay pa rin yung pag-take ng Hemaway? Oo. As a matter of fact ako, sa mga pasyente ko po, talagang lahat na eh. Lalo na po pag nakita ko yung pasyente po talaga na talagang nakasimangot na, talaga pong yung quality of life niya hindi na po maganda. Sabay-sabay ka na yan. Yung oral, Hemaway, tapos po mayroon pa akong topical, mayroon pa akong sometimes po talaga I need to call yung mga kaibigan ko mga nutritionist, no? To provide yung mga listahan po ng mga fiber-rich foods, no? Kinakailangan po para po tulungan yung pasyente po na mag-improve yung kanyang nutritional habits, no? Yung kanya pong intestine. Sometimes kinakailangan mag-exert ka talaga ng extra effort, no? Natulungan yung pasyente. Sabi ni Nika, Doc, under the weather daw siya for the past few days. At the same time, may hemorrhoids po siya. Pwede daw po bang mag-take pa rin siya ng Hemaway? Pwede po. Di ba sabi ko nga po, plant-based. Ang molecule po niya galing po sa citrus fruits po. Wala lang po problema po. Pero again, usong-uso kasi mga viral infections po ngayon. Kaya po ingat-ingat po tayo. Okay. How about, Doc, yung over-the-counter OTC, 'di ba? Etong Hemaway, sabi OTC po, yes, So kahit walang reseta ng doktor, pwede nilang mabili. Pero ang basis lang natin sa reseta is yung guidance. Opo, yan po yung sinasabi ko kay Ate Jackie. Dapat po kasama namin po yung brand ambassador po ng pong Hemaway natin, si Ate Jack. But then she's not available today.
ang gusto natin po kasi may guidance, no? Yung recommendation kasi nila, yung Hemaway po comes in 30 tablets in one box. Yes. Okay, 2 tablets po a day. Okay, tapos kinakailangan makonsume. Pero mind you, hindi po gagaling ng ganung lang kasimple yun, no? Ako in my clinical practice, I need to prolong the treatment po para makasigurado po kung hopefully sana hindi na bumalik. Okay? Pero again, depende po yan sa diet, nutrition, activity, lifestyle po ng pasyente. Wala naman daw po ba, Doc, na parang side effect na kapag nag-take po sila ng Hemaway ay aantokin or mas gaganahan kumain? Ay, wala naman. So, kung wala man ako nabasa po, as far as my readings concerned, wala man po akong naalalang ganon na naging vitamins. Naging vitamins po yung Hemaway. Okay. Ito nga pong Hemaway ay mabibili sa Mercury Drug outlets nationwide. At para nga po sa iba pang concern na hindi man po natin nasagot ngayon, ay babalikan po natin sa susunod po nating episode. Ang ating numero po, 0998-583-1397. Nasa kabilang linya po si Miss Jackie kahit medyo busy po siya ngayon. Sasagutin niya po yan maya-maya. Meanwhile, Doc, any parting words bago tayo magpaalam? Marami pa ho tayo mga kainang darating. May mga pistahan din, di ba? Nako, syempre, ma-stressful na naman sa ating pong intestine yan. No? Kasama na po dyan, syempre po yung ating pong almoranas. Kaya po, ingat-ingat po tayo. Drink more water. As much as possible, combine your food with more fibers. Importante po at galaw-galaw po talaga tayo. Yes. Para nga po, Doc, sa mga concerned citizens, ayan, may mga concern nga po sa kanilang kalusugan na gusto nga po nilang mapagaling at gusto nila mabigyan ng pansin para hindi na po lumala ang inyong pong clinic address and hotline number. Yes, ang clinic po natin nasa dyan po sa Balbidos Clinical Laboratory, Buendia, Corner FB Harrison. If you know Buendia, Corner FB Harrison, meron po diyang Balbidos Clinical Laboratory. Nandiyan po Monday to Saturday, 1 p.m. to 4 p.m. po. You can browse over my Facebook page. Meron po ako ang aking po mga social media accounts. May TikTok. May ano pa ba? Mayroon ba ako Instagram? May Instagram pala ako. Yung mga ganun tipo po. Yung aking mga reels po. Reynaldo Lemos Salinel Jr. po. Celebrity Doctor. You can also use the YouTube. Tingnan nyo po yan. Diyan niyo po makikita yung aking po mga contact numbers. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr. And keep safe always. God bless po. Happy weekend. Happy weekend. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion. 1 oras na diskusyon tungkol sa almoranas na way nadagdagan na naman nga po yung ating kaalaman kung paano po natin ito tutugunan or lulunasan. Inyo nga rin pong nakasama, Elanie Bensal, at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang